Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ni Tita Ami Portesa. Sabi niya, happy first anniversary dito sa bahay. Exactly 1 year today. Nung lumipat kami sa bahay ni Barbie Fortesa, noon pa last year, sinabi na ni Barbie, doon tayo sa bagong bahay magpapasko ng 2023. And she really made it happen. At next naman ay post ni Nikki ko, ayan na nga, nasa Sobra Cafe siya. Hindi na alam kung kagabi to, no? Pero ayan na nga si David Licauco. At parang kagabi din to, yung pinost ni Miss Joy Marcelo. Sabi niya, mga single ngayong Pasko, David Licauco, Nikki ko. At ito na nga, ang cute na si Nikki ko at ang cute na si David Licauco. At ito naman pictures galing kay Direct The Bomb sa TikTok. At ayan na nga si David, si Rayo, tsaka si Akio or si Jay Ortega. At ito si Sanya Barbie at tsaka si Alden. At meron nga nag-tweet si Cher, sabi niya, huwag mong bantayan David, hindi yan tatakbo Ems. Walang gagraduate sa pamilying to. At oo no, kahit na hindi masyado nakasmile si David, mukhang kay Barbie pa rin siya nakatingin. Next naman ay itong ang post ni Tingy, kahit blurry pero kitang-kita ang saya nitong dalawa. Actually, hindi ko makita tong video na to kung talaga naging saya nga ba si David. Kasi yung mga pictures na nakuha ko, lagi siyang seryoso with Barbie, no? At ito nga yung sa Netflix, yung Fact versus Fiction ng Pulang Araw Ka. At next naman ay yung 24 oras interview ni Barbie at saka ni David. Let's watch this. Time out sa intense at serious scene sa Pulang Araw. Dahil game na nagsaya at nagkulitan ng cast sa kanilang Christmas party, including Alden Richards, David Licauco, Sanya Lopez at Barbie Fortesa. Sa Pasko, pamilya naman ang kanilang kasama. On Christmas Day, doon kami uuwi ng probinsya to spend time with our relatives. Going to Balasin in a few days with my family. So ayun na nga, mukhang si Barbie uuwi ng Laguna while David will go to Balasin. At ito yung sinasabi ng friend ko. So parang bumeso yata si David sa buhok ni Sanya at nakahawak pala sa braso ni Sanya na hinawakan naman ni Sanya yung kamay. At kung titignan nyo daw, kahit nakabeso si Barbie at saka si David, tingin si Sanya. Tapos, para daw ang saya-saya ni Sanya, parang kilig na kilig habang tinitingnan si David nga. At sinundan pa raw ng tingin. True nga, no? Kahit palayo. Ba't yung saya si Sanya, no? Ano siya kinikilig kay David? Grabe. At saka bakit may paghawak na sa balikat si David? Kung na ba siya close kay Sanya Lopez? So natatakot nga yung friend ko na baka ma-develop na si David kay Sanya. Kasi si Sanya parang patay na kay David. Pero sabi ko naman sa kanya, tignan natin doon sa shooting nila nung kanilang movie. Pagka may nangyari, naku, sasampalin ko to si David. Kain. At next naman ay video ng isang fan ni David. So David Licauco pinagkaguluhan sa Honda event. Ayan na nga, siya yung celebrity guest. At next ay post ni Angge, Adashi throwback bago may mamatay. So ito na nga yung nilibing ni Hiroshi, si Sir Julio. At ito naman yung last day taping ni Barbie Fortesa. Ayun si Kulot na sa gilid. At ayan, so tawang-tawa si Barbie. At ayun na nga si Mir. So ayan na nga. Guys, may safety officer. At we're waiting. Parang nandito yata si David on the side. So medyo mahaba pala yung video. Ayan na. Ayun si David on the side. So napapayang, buhay naman pala si David. Mabubuhay nga ba? Ang tanong, mabubuhay nga ba si David? So yun yung abangan natin bukas. Ayan na, chill lang si David. At kasama niya nga ding ang Pulang Araw episode 109. At nag-trending din si Hiroshi dahil na-shock lahat. At nag-tweet nga si Bensky, bakit ganun? Pasko diba? Dapat masaya, bakit pinatay? Hiroshi, ang bigat sa dibdib.
At tweet naman ni Loving Mom, bakit Hiroshi, hindi mo pwede iwanan si Aderina. Ang sakit-sakit. Akala ko happy ending. At nag-reply pa nga si Loving Mom na, ako din, this is not the happy ending I expected. Ang sakit sa puso, please. At nag-tweet naman si Kyra Gale, medical question sa lahat ng nasa medical field. May pag-asa pa mabuhay na nasaksak sa likod ng 3 beses na natanggal ang punyal, hahaha, nababaliw na ako. Sabi naman ni Jamay Silaw, pag walang tutulong, patay siya for sure. Pero if meron 50-50 sa ICU kasi natamaan sa atay, pancreas or naputulan ng bituka, haba ba naman ang tinusok. Pero if sulat ni Mr. Seth yan, malamang sa malamang buhay, sabi niya bibigyan niya tayo ng magandang ending. Sabi naman ni Miss Yu, just a stab from a random soldier. If they intend to kill him in the story, I don't think he would die that way. Na ganun na lang, na ang pangit ng kinahantungan niya. I refuse to believe that, mga mi, that would be very disappointing. At tweet ni Elle, hindi tuloy ang Noche Buena dito sa Etivac. Guys, tegi na si Hiroshi. Sa inyo ba tuloy pa? At tweet ni Miss Girl A, I'm crying. Sabi ko tanggap ko na namamatay ka. Ba't ganun ang sakit? Ang galing mo, David Licauco. At tweet ni Baby Girl, yung hindi naman magka-loves team ay may happy ending. Tapos yung magka-love team talaga walang happy ending. Ang unfair nyo naman talaga, GMA. At tweet naman ni Elle, masyado kayo kay Hiroshi, please wag siya, let him live, give us a joyful Christmas Eve. At least important, pero isang random soldier. At saka isang walang kakwenta-kwenta. Niligtas siya pa si Juan na isa rin namang, lang, extra lang naman doon sa palabas, siya pa yung namatay, di ba? Parang ang pangit, no? So, abangan natin kung gagandahan nga ni Mr. Seth Doctolero yung ending dahil kakalbuhin ko siya pagka napatay si Hiroshi. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more bird updates. See you in my next vlog. Bye!